Naisip mo ba kung paano ang isang tao na napakalakas kaya pinili ng Diyos ay maaring ipagkanulo ng malupit? Si Samson ay hindi lamang isang tao na may superhuman na puwersa, siya ay nahiwalay sa sinapupunan na pinahiran ng Diyos na may malinaw na misyon upang palayain ang Israel mula sa pang-aapi ng mga Filisteo. At gayunpaman, nahulog ito. Ipinagkanulo ng isang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ngunit bakit? Ano ang humantong kay Delilah? Tulad ng isang malapit na figura na sinisira ang isang tao na pinahiran? Ang video na ito ay magbubunyag kung ano ang nasa likod ng kwentong ito na maraming nakakaalam. Ngunit kakaunti ang nakakaintindi sa espiritual. May mga nakatagong lihim sa account na ito na bubuksan nila ang kanilang mga mata sa mundo ng espiritu, nakakalason na relasyon, at kung paano maaring magamit ng kaaway ang mga emosyon upang masira ang alyansa sa Diyos. Ang kwento ni Samson at Delilah ay higit pa sa isang trahedya sa Biblia. Ito ay isang salamin para sa marami na, tulad niya, ay ipinanganak na may isang layunin ngunit napahina ng mapanirang emosyonal na relasyon. Marahil ay nabubuhay ka ng isang bagay na katulad. Kung nadama mo na nawalan ka ng lakas, ang iyong espiritual na pangitain o ang iyong layunin, kailangan mong makita ang video na ito hanggang sa wakas. Ang nangyari kay Samson ay maaaring mangyari sa iyo. At ang sagot upang maibalik ang iyong pananampalataya ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Dito, tingnan natin ang bawat detalye ng pagkakanulo na ito at pinakamahalaga, ibunyag kung paano ginagamit ng Diyos kahit na ang ating pagkahulog upang matupad ang isang mas malaking layunin. Ihanda ang iyong sarili dahil ang matututunan mo ngayon ay maaring buksan ang iyong mga espiritual na mata tulad ng dati. Kaya nag-subscribe ka na sa channel, buhayin ang kampanilya at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Ngayon sabihin mo sa akin ang mga komento na better read ka ba ng isang taong nagsabing mahal ka? Nais kong marinig ang iyong kwento. Dahil kung ano ang ibubunyag namin dito ay maaaring maging susi sa iyong espiritual na pagpapalaya. Kahit na bago siya ipinanganak, si Samson ay nagdadala na ng isang patutunguhan sa kanya ng diretso ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng Biblia sa mga Hukom 13 na ang kanyang ina ay baog, ngunit ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya ng isang banal na mensahe. Manganak siya ng isang anak na magiging Nazi na nahihiwalay sa Diyos mula sa sinapupunan. Ipinapakita na nito kung paano espesyal ang pagkakaroon nito. Hindi siya bunga ng pagkakataon, ngunit sa pananampalataya at pangako ng Diyos mismo. Malinaw ang pagtuturo. Hindi maputol ng batang lalaki ang kanyang buhok o kumonsumo ng malakas na inumin o marumi na pagkain. Ito ay ang lahat ng bahagi ng isang sagradong pakete na sumisimbolo sa kabuuang paglalaan nito. Mahalagang maunawaan na sa Biblia ang mga Nazi ay pinaghiwalay ng mga tao na may isang napakatiyak na espiritual na layunin. At sa kaso ni Samson, ang hangaring ito ay palayain ang mga tao ng Israel mula sa pamamahala ng Filisteo. Ito ay hindi isang simpleng misyon. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng lakas, katapangan at higit sa lahat, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang puwersa ni Samson, kaya nagkomento sa mga banal na kasulatan, ay hindi lamang isang hangang pisikal na kakayahan. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng isang tao na inilaan sa kanya. Ang buhok ni Samson ay ang nakikitang simbolo ng isang bagay na mas malaki, ang pagkakaroon ng Diyos sa iyong buhay. At nagtuturo sa amin ng isang bagay na mahalaga para sa espiritual na paglalakad ng sinumang Kristiyano. Minsan naghahanap tayo ng mga puwersa sa mga pamamaraan ng tao, mga diskarte o personal na kasanayan na nakakalimutan na ang pinakadakilang lakas ay nagmula sa pananampalataya at pag-asa ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa 2 mga taga-Korinto 12:10, ang aking kapangyarihan ay perpekto sa kahinaan. Si Samson ay napili at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos mula pa sa simula. At ipinapakita nito na kapag mayroong isang banal na tawag, mayroon ding supernatural supply. Ang kapanganakan ni Samson ay nagpapakita din na ang Diyos ay hindi pumili ng perpekto, ngunit ang mga payag. Maaaring siya ay nagmula sa isang makapangyarihang linya, mula sa isang marangal na pamilya, ngunit ipinanganak ng isang babae na hindi rin maaaring magtaas ng mga anak. Pinapatunayan nito na gusto ng Diyos na ibahin ang anyo ng imposible sa isang himala.
At patuloy niyang ginagawa ito hanggang sa araw na ito. Ilang beses na natin tinitingnan ang ating sitwasyon at iniisip na walang mahusay na makakaalis dito. Gayunpaman, nakikita ng Diyos na lampas. Tulad ni Samson, ang bawat isa sa atin ay nagdadala sa loob ng kanyang sarili ng isang tawag, isang layunin, isang espiritual na misyon na kapag nakahanay sa pananampalataya at mga turo ni Hesukristo, ay maaaring magbago ng katotohanan sa paligid natin. Ang simula ng kwento ni Samson ay isang paanyaya na ibalik ang ating mga mata sa layunin ng Diyos para sa atin, kahit na ang lahat ay tila nagpapahiwatig kung hindi man. Si Samson ay hindi lamang malakas, siya ay isang buhay na tanda ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang bayan, at hindi lamang iyon ginawa upang mapabilib o makabuo ng paghanga. Ang layunin nito ay palayain ang Israel mula sa Filisteo na pang-aapi, isang paganong bansang sumisimbolo sa lahat na sumasalungat sa mga halaga at prinsipyo ng Diyos. Ang pagpapalaya sa mga tao ay hindi lamang isang military feat, ito ay isang espiritual na misyon. Siya ay tinawag upang harapin ang kadiliman na may ilaw, idolatriya na may pananampalataya, pang-aapi sa pagpapalaya. Sa ating paglalakad na Kristiyano, madalas tayong tinawag na gawin ang parehong upang labanan ang mga panggigipit ng mundo, upang harapin ang tukso, upang mapanatili ang pananampalataya kahit na ang lahat ay nakikipagsabwatan, at kapag nangyari ito dapat nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Tulad ng pagpunta sa Diyos kasama si Samson, kasama rin niya tayo hanggat nananatili tayong matatag sa layunin. Sa wakas, ang pag-unawa sa pinagmulan ni Samson ay mahalaga upang maunawaan ang tilapon nito. Nagsisimula ang lahat sa isang malinaw at supernatural na tawag, isang pakete sa Diyos, at isang misyon na nagsasangkot ng pananampalataya, katapangan at pagtalikod. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na walang sino mang ipinanganak ng pagkakataon. Lahat tayo ay may function sa kaharian. Siguro ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ang iyong papel, ngunit hindi nangangahulugang hindi ito umiiral. Ang parehong Diyos na tumawag kay Samson mula sa sinapupunan ay may plano para sa iyo. At ang plano na ito ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali. Mas malaki kaysa sa anumang limitasyon. Kailangan lang niya ang kanyang pagtatapon. At ngayon na nauunawaan natin kung paano nagsimula ang lahat, oras na upang pagnilayan kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao na may labis na potensyal na nahaharap sa mga kahinaan ng kanyang sariling puso. Si Samson ay kinatakutan ng mga Filisteo para sa kanyang labis na puwersa, ngunit ang kakaunti ang nauunawaan ay ang kanyang pinakadakilang labanan ay hindi laban sa kanyang mga kaaway, ngunit laban sa kanyang sarili. Sa labas, tila walang talo siya, isang tunay na kolosus na pinahiran ng Diyos, ngunit sa loob, nagdala siya ng isang mapang, akit na kaluluwa na hinihimok ng mga emosyon na madalas na inililihis sa kanya mula sa kanyang banal na misyon. Ang ulat ng Biblia sa mga hukom parties na nahulog siya sa isang babaeng Filisteo, isang bagay na lubos na salungat sa kalooban ng Diyos. Ang episode na ito ay maliwanag na ang pagkahilig nito na sundin ang mga hangarin ng puso, kahit na nakompromiso ito sa espiritual na tawag nito. Nagtataka kung paano, kahit na siya ay isang taong pinaghiwalay ng Diyos, nakipaglaban si Samson na may mga emosyonal na kahinaan na nakalantad sa kanya. At ilan ngayon sa kabila ng pananampalataya at kaalaman sa Biblia ay hindi rin nakikipag-usap sa mga panloob na laban sa pagitan ng espiritu at ng laman. Ang emosyonal na kahinaan ni Samson ay nagpapakita sa atin na ang regalo ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa personal na responsibilidad. Malakas siya ngunit hindi mapigilan ang kanyang puso. Ito ay pinahiran, ngunit madaling nagbigay daan sa kagandahan ng ipinagbabawal. Ang kaibahan na ito ay malalim, sapagkat itinuturo sa atin na hindi sapat na magkaroon ng mga espiritual na regalo. Kinakailangan na magkaroon ng karakter na hugis ng salita ng Diyos. Sa Kawikaan 4:23, nabasa natin, tungkol sa lahat na dapat itago, panatilihin ang iyong puso para sa paglabas ng buhay na magpatuloy. Alam ni Samson ang kanyang misyon, ngunit sa mga mahahalagang panahon, hinayaan niyang mas malakas ang pagsasalita ng emosyonal. Ito ay hindi lamang isang aralin tungkol sa mga relasyon, ngunit tungkol sa espiritual na pagbabantay. Hindi siya nahulog dahil mahina siya sa pisikal, ngunit dahil hindi niya nakikilala ang espiritual na panganib na
nakilala bilang kasiyahan, ang pagkakasangkot ni Samson sa mga dayuhang kababaihan ay nagpapakita kung paano gumagana ang kaaway. Hindi niya sinisikap na sirain ang layunin ng Diyos sa ating buhay ng direkta. Sa halip, gumagamit ito ng mga diskarte sa emosyonal, relasyon, kasiyahan at ilusyon upang lumayo sa gitna ng banal na kalooban. Ang pagpili ni Samson ng isang babaeng Filisteo ay ang klasikong halimbawa kung paano ang kakulangan ng pagsubaybay ay maaaring maging isang punto ng pag-access sa kaaway. At ito ay isang malinaw na babala sa ating lahat. Hindi lahat ng relasyon ay pagpapala. Hindi lahat ng emosyonal na koneksyon ay katugma sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Minsan ang isang bagay ay maaaring mukhang maganda sa mata, ngunit kung wala kang pag-apruba ng Diyos, maaaring ito ang simula ng isang malaking pagkahulog. Ang pananampalataya ay dapat na higit sa damdamin at ang pag-unawa sa itaas ng panandaliang kalooban. Kahit na siya ang pinakamalakas na tao sa Biblia, napatunayan ni Samson na marupok kapag nakalantad sa emosyonal na laro. Itinuturo nito sa amin na kahit gaano man matagumpay ang isa sa ministeryo, buhay o espiritual na mga regalo kung walang pagpipigil sa sarili, ang lahat ay maaaring gumuho. Ang Galatia 5:22-23 ay nag-uusap tungkol sa bunga ng Espiritu at ang isa sa mga pinakanakalimutan na katangian ay tiyak na domain sa sarili. Kung wala ito, ang mga impulses ay naganap ang karunungan at ang pananampalataya ay nagsisimula na ipagpalit para sa pagpasa ng mga karanasan. Ang kwento ni Samson ay nagsisilbing salamin para sa marami na tumawag. May mga regalo, ngunit hindi pa natutunan na maglagay ng mga limitasyon, at ito ay kung saan ang tunay na espiritual na paglago ay pumapasok. Upang makilala na kahit na malakas, umaasa tayo sa biyaya ng Diyos upang kontrolin ang ating emosyon at manatiling tapat sa ating layunin. Sa Samson, nakikita natin na ang kahinaan ay hindi nagpapawalang, bisa sa pagpapahid, ngunit ang kakulangan ng karunungan ay maaaring mawala ang lahat. Ito ay isang kagyat na tawag sa espiritual na kapanahunan. Ayaw lamang ng Diyos na gamitin ka. Gusto kanyang baguhin. Malakas ka man hindi lamang sa pisikal o sa mga regalo, kundi pati na rin sa pagkatao, disiplina, kadalisayan at katapatan. Ito ang ganitong uri ng puwersa na sumusuporta sa isang pangmatagalang ministeryo. At ngayon, sa pag-unawa na ito, handa nating malaman ang babaeng nagbago ng lahat. Isang figura na pumapasok sa buhay ni Samson bilang isang tahimik na bagyo na nagdadala sa kanyang kagandahan, hindi lamang kagandahan, ngunit isang madilim na misyon. Si Delilah ay hindi pumapasok sa kwento ni Samson ng pagkakataon, hayaan ng isang simpleng pangalawang karakter. Lumilitaw ito bilang isang pangunahing piraso sa isang diskarte na mahusay na dinisenyo ng kaaway na nakabalot sa pang-aakit, panghihikayat at tuso. Ang Biblia sa mga Hukom 16 ay inihayag na ang mga pinuno ng Filisteo ay lumapit dito ng malinaw na panukala upang matuklasan ang lihim ng lakas ni Samson. Ito lamang ang nagpapakita sa amin na hindi lamang siya isang magandang babae, ngunit isang manipulative figure na handang gamitin ang kanyang emosyon bilang mga armas. At narito, ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa espiritual ay pumapasok. Kapag ang ating emosyon ay ginalugad bilang mga kahinaan, ilan ngayon ang hindi nahuhulog dahil sa mga relasyon na lumihis sa layunin ng Diyos? Ang Delilah ay kumakatawan lamang sa ang uri ng tukso na lumapit sa isang magandang mukha, ngunit nagtatago ng isang nakamamatay na bitag. Hindi ito isang direktang pag-atake, ito ay isang emosyonal na paglusot. Mahalagang tandaan na si Delilah ay hindi gumagamit ng mga espada o hukbo. Ang kanyang sandata ay ang emosyonal na pagpilit, ang paulit-ulit na pang-akit, ang banayad na pagmamanipula. Si Samson, na humina na ng kanyang mga impulses, ay hindi mapigilan. Ipinapakita nito kung paano alam ng kaaway ang mga paglabag at gumagana sa kanila ng may pasensya. Hindi siya nagmamadali. At kapag hindi tayo matatag sa pananampalataya, salita at panalangin, nagbibigay kami ng silid para sa pagkakamali upang manirahan ng walang pagtutol. Paulit-ulit na tinanong ni Delilah si Samson tungkol sa kanyang lakas. At kahit na matapos ang mga walang kasinungalingan, hindi siya umatras. Ang iyong pagtitiyaga ay nagpapakita ng isang bagay na espiritual. Ang kasalanan
ay hindi madaling sumuko. Tumama siya ay giniit nagsasangkot hanggang sa matagpuan niya ang tamang paglabag. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Efesos 6:11, "Kasal ng lahat ng sandata ng Diyos, upang ikaw ay maging matatag laban sa matalinong mga astig ng dyablo." Si Delilah ay isa sa mga pitches na iyon, nakilala bilang pagnanasa na natatakpan ng pagmamahal. Ngunit bakit nagbigay si Samson? Dahil hindi niya nakilala ang espiritu na naninirahan sa likuran ng relasyon na iyon. Nakita niya si Delilah na may likas na mata, ngunit hindi sa mga espiritual na mata. At ito ay isang nakamamatay na pagkakamali para sa sinumang lingkod ng Diyos. Ilan ngayon na ginagabayan lamang ng mga damdamin ay nakikisali sa mga taong hindi nagbabahagi ng parehong pananampalataya, ang parehong pananaw sa buhay, ang parehong layunin kay Hesukristo. Nagbabalaan kami ng Biblia sa 2 mga taga-Korinto, 10:14. Huwag kang ilakip sa isang hindi pantay na pamat-okay sa mga hindi naniniwala. Sina Delilah at Samson ay hindi kailanman nasa parehong espiritu at nagkaroon ito ng trahedya na mga kahihinatnan. Ang espiritual na pag-unawa ay kailangang maging isang prioridad sa ating mga pagpapasya, lalo na kung palibutan nila ang puso. Ang pananampalataya sa Diyos ay dapat na ating pangunahing filter at panalangin ang ating kumpas. Alam ni Delilah kung ano ang ginagawa niya. Ang panukala ng mga pinuno ng Filisteo ay nagsasama ng isang malaking halaga ng pilak. Iyon ay kumakatawan din ito sa diwa ng kasakiman. Ito ay hindi lamang pang-aakit, ito ay interes. Nakita niya sa Samson ang isang pagkakataon para sa kita, kahit nagastos ang pagkawasak ng isang tao na pinili ng Diyos. At binabalaan tayo nito sa mga taong lumapit sa amin hindi para sa pag-ibig, ngunit para sa mga pakinabang. Sa paglalakad ng Kristiyano, kailangan nating maging masinop. Hindi lahat ng ngiti ay taos, puso. Hindi lahat ng hangarin ay dalisay. Si Jesus ang nagsabi sa Mateo 10:16, "Maging maingat tulad ng mga ahas at simple bilang mga kalapati." Si Delilah ay isang disguised ahas at hindi napagtanto ni Samson. Dahil ibinaba niya ang emosyonal at espiritual na bantay, itinuturo nito sa amin na kahit na ang mga napiling mga tao ay maaaring magkamali kapag iniwan nila ang pagbabantay. Ang yugto ng buhay ni Samson ay nagpapakita ng simula ng taglagas, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang Delilah ay ang pagkakatawang tao ng patuloy na tukso, ang kasiyahan na niloloko, ang pagmamahal na sumisira sa mga layunin. At ang katotohanan ito ay hindi pa nakaraan. Inuulit nito ang sarili araw sa buhay ng mga nakakagambala sa espiritual. Sa makatuwid, mahalaga na maunawaan ng bawat Kristiyano na ang mapanganib na pag-atake ay hindi palaging may karahasan, ngunit may pang-aakit. At ngayon naiintindihan natin kung paano pinasok ni Delilah ang buhay ni Samson. Kailangan nating tingnan ang sandali na ang bitag na ito sa wakas ay materialize. At ang pinakamalakas na tao sa Biblia sa wakas ay bumagsak. Ang pagbagsak ni Samson ay isa sa mga pinaka-nakakagulat at simbolikong mga eksena ng Biblia. Matapos ang napakaraming namuhunan, sa wakas ay namamahala si Delilah na hilahin mula sa kanya ang lihim ng kanyang lakas. Isinalaysay ng mga hukom, 16:17 ang sandali kung kailan binuksan niya ang kanyang puso at sinabing, "Walang labaha sa aking ulo, sapagkat ako ay nasi ng Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina. Kung ito ay ahit, ang aking lakas ay lilipat mula sa akin, at tayo ay mahina at magiging katulad ako ng ibang tao." Sa pagtatapat na ito, hindi lamang ito ang lihim ng pisikal na lakas na ipinahayag niya. Ito ay ang simbolikong pahinga sa kanyang tawag, kasama ang kanyang tipan sa Diyos. At habang natutulog siya, nagtitiwala sa maling babae, kumilos ang kaaway. Itinuturo sa atin na ang espiritual na pagtulog, ang pakiramdam ng ginhawa sa kasalanan o kaligtasan sa laman, ay ang perpektong lupain para sa pagkatalo. Kapag tumitigil tayo sa panonood, isusuko namin ang proteksyon ng banal. Ang sandali na ang Delilah ay may hiwa ng buhok ni Samson ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay isang espiritual na kilos. Tinatanggal nito ang nakikitang simbolo mula sa pag-aalay at kasama nito, ang presensya ng Diyos ay lumilipat mula rito. Malinaw ang Biblia at kinuha na siya ng Panginoon.
Mga Hukom 16:20. Ito ang isa sa mga nakalulungkot na parirala ng banal na kasulatan. Ang taong dating ginamit ng Diyos ay walang laman ngayon, nang walang pagpapahid ng walang lakas. At ang nakakatakot, hindi niya napagtanto na iniwan siya ng Panginoon. Ito ay isang kagyat na babala sa ating lahat. Hindi tayo masanay sa presensya ng Diyos na parang automatiko. Ang pananampalataya ay kailangang pakainin. Ang kaugnayan kay Hesukristo ay kailangang linangin. Kapag pinapabayaan natin ang pakikipagtalik sa Diyos, maaari nating makita ang bawat isa na mahina kahit na tila malakas ito. Si Samson ay nakuha, napunit ang kanyang mga mata at kinuha bilang isang alipin. At ito rin ay sinasagisag kapag nawalan tayo ng ating espiritual na pangitain, nagiging mahina tayo. Siya, na dating nakakita ng mga plano ng Diyos, ngayon ay nabulag, ginagabayan ng mga kaaway. Ito ang mangyayari kapag binago natin ang direksyon ng Diyos para sa tinig ng nakaliligaw na puso. Ang pagkaalipin na kinakaharap niya ay ang resulta ng isang serye ng mga pagpipilian na kinamumuhian ang banal na layunin. Si Samson, ang liberator ng Israel, ay nakakulong ngayon, napahiya, umiikot ng isang mil tulad ng isang hayop. Gaano karaming beses na nakikita natin ang mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na dating sanggunian na nagiging mga bilanggo ng kanilang sariling mga pagpipilian. Hindi ito isang malayong kwento. Ito ay isang babala sa lahat na naglalaro ng kasalanan na iniisip na hindi sila mahuhulugi. Ang taglagas ay hindi kailanman nangyayari ng sabay. Ito ay unting itinayo sa maliit na konsesyon. Hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkabigo ng mga bayani nito. At ito ay sinasadya. Nais niyang ipakita sa amin na kahit na ang mga napiling, kung hindi mapagbantay ay maaaring madapa. Ngunit nais din nitong ipaalala sa atin na hindi iniwan ng Diyos ang kanyang sarili. Kahit na sa bilangguan, kahit bulag, si Samson ay naalala pa rin ng Panginoon. Ang taglagas ay hindi ang katapusan ng kwento. At kailangang punan tayo ng pag-asa. Dahil kung sa palagay mo na bigo ito, na naiwan ka, na nawalan ka ng direksyon, ipinapakita ng kwento ni Samson na may pagkakataon pa ring pagtubos. Ang Diyos ay maawain, maaaring maibalik ang pananampalataya. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga pag-restart. Ang lihim ay kilalanin ang pagkakamali, lumingon sa Diyos, at payagan siyang muling itayo ang iyong buhay. Si Samson sa kiskisan na iyon ay nagsimulang mabuhay ng isang bagong proseso. Iyon ng pagsisisi. At ito ay sa madilim na sitwasyong ito na nagsisimula ang isang bagong kabanata. Habang ang lahat ay nakakita lamang ng isang natalo na tao, ang Diyos ay nagtatrabaho sa pagpapanumbalik. Ang buhok ni Samson ay nagsisimula na lumago, at kasama nito, ang palatandaan na hindi pa tapos si Grace. Kahit na sa sakit, kahit na sa kahihiyan, mayroong silid para sa pananampalataya na umunlad muli, sapagkat ang puwersa ni Samson ay hindi pa sa katunayan sa mga strand ng buhok. Ako ay nasa relasyon sa Diyos. At ngayon na ibalik sa pamamagitan ng sakit, hugis ng taglagas, nagsisimula siyang maunawaan iyon. Ngunit may higit pa, dahil kahit malalim sa balon, naghanda ang Diyos ng isang sandali ng kaluwalhatian. At iyon ang makikita natin sa susunod na kabanata, ang pagbabalik ng isang sirang tao, ngunit puno ng pananampalataya. Si Samson, na bulag at bilanggo, ay nabubuhay ng isa sa pinakamalalim na sandali ng espiritual na pagbabagong anyo sa buong Biblia. Ito ay sa lugar na ito ng sakit at kahihiyan na nagsisimula siyang sumasalamin kung sino siya, kung saan nagkamali siya, at higit sa lahat sino ang Diyos. At ito ay isang malakas na prinsipyo. Madalas sa lambak ng kahihiyan na ipinanganak ang tunay na pananampalataya. Siya na minsan ay kumilos ng walang pasubali, ngayon ay pinatahimik. Kung walang panlabas na pangitain, nagsisimula itong makita sa loob. Ang kawalan ng stimuli ay humahantong sa kanya sa pagsisiyasat, panalangin, pag-renew ng isip at espiritu. Hindi niya subukang makatakas, hindi niya sinisikap na sisihin si Delilah o ang mga Filisteo. Siya ay nag-shut up at tinatanggap ang proseso ng banal na pagwawasto. Ito ay tunay na panghihinayang. Sa 2 Korinto 7:10 nakasulat ito. Ang kalungkutan ayon sa Diyos ay gumagana ng pagsisisi para sa kaligtasan. Si Samson ay binago,
hindi sa labas ngunit sa loob. At ang pinakasimbolikong detalye ng yugtong ito, ang iyong buhok ay nagsisimulang lumago muli. Ang mga Hukom 16:22 ay nagsasaad, at ang buhok ng iyong ulo ay nagsimulang lumago sa ilang sandali matapos na maahit. Ito ay maaaring parang isang pangkaraniwang detalye, ngunit sa espiritual na wika ito ay isang malinaw na mensahe. Nandoon pa rin ang Diyos. Ang tipan kahit na nasira ay maaaring maibalik. Ang paglago ng buhok na ito ay isang pisikal na tanda ng isang panloob na pag-renew na isinagawa na. Ang Biblia ay puno ng muling pagsilang, si Moises, David, Peter. Lahat sila ay nabigo, ngunit bumalik sila ng mas malakas, mas mapagpakumbaba, mas malapit sa Diyos. At ang parehong nangyayari kay Samson. Naunawaan niya na ang kanyang lakas ay hindi kailanman nasa buhok, ngunit sa piling ng Diyos sa kanyang buhay. Nariyan ang paggiling ng mga butil bilang isang alipin na siya ay naging mas malaya kaysa dati dahil sa wakas ay naintindihan niya ang totoong kapangyarihan ng pananampalataya. Ang espiritual na pag-renew ni Samson ay hindi sinamahan ng isang bagong pampublikong pagpapahid o mahusay na mga salita. Dumating sa katahimikan at ito ay kung gaano karaming mga pagbabago ang nangyari. Makikita ka ng mundo bilang natalo, ngunit tinitingnan ng Diyos kung ano ang itinayo sa loob mo. Ang tunay na panghihinayang ay hindi naghahanap ng palakpakan, naghahanap ng pagpapanumbalik. Huwag humingi ng katayuan, humingi ng kapatawaran. At ang pagbabagong ito ay nakikita sa mata ng Diyos. Itinuturo sa atin ni Hesukristo sa Mateo 16, ayon na ang panalangin sa lihim ay may malaking halaga. At ito ay sa lugar na ito ng katahimikan, kung saan si Samson ay wala ng puwersa ng tao o katanyagan, nananalangin siya. Hindi na siya humiling ng mga tagumpay na magpakita. Humingi siya ng pagtubos. Ito ay sa ganitong uri ng panalangin na ang Diyos ay nagpapatakbo ng mga himala. Sapagkat kapag namatay ang ating pagmamataas na ang banal na espiritu ay may kalayaan na kumilos. Si Samson na ginamit na ang kanyang lakas upang talunin ang mga kaaway, ay nagsisimula na ngayong gamitin ang kanyang pananampalataya upang malampasan ang kanyang sarili. Ito ay marahil ang pinakadakilang labanan na maaaring harapin ng isang tao. Maraming nagsalita si Delilah, iginiit, at kapag hindi niya makuha ang gusto niya, sinabi niya na hindi siya mahal ni Samson. Ang taktika ng emosyonal na ito sa kasamaang palad ay ginagamit pa rin ng marami. Ito ay isang uri ng kontrol na nakikilala bilang pagmamahal. Sa makatuwid, mahalaga na ang Kristiyano ay may espiritual na pag-unawa upang makilala ang mga manipulasyon na nakikilala bilang pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig, tulad ng itinuro ni Hesukristo, ay hindi manipulahin, hindi kailanman lakas, hindi kailanman niloloko. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay nagtatayo, hindi kailanman sumisira. Sa huli, nawawala si Delilah mula sa salaysay ng mabilis na lumitaw. Hindi ito lilitaw sa paglilitis at hindi rin ito sinipi sa pagkatalo ng mga Filisteo. Ang papel nito ay nagtatapos sa pagkakanulo. Ipinapakita nito sa amin na ang mga instrumento ng kaaway ay madalas na may isang limitadong oras ng pagkilos. Natutupad nila ang kanilang mga tungkulin at nawawala. Ngunit nananatili ang mga kahihinatnan. Hindi pinalalalim ng Biblia ang kwento nito dahil ang pokus ay wala rito, ngunit sa aralin na kinakatawan nito. Ito ang uri ng impluensya na lumitaw upang subukan ang ating katapatan sa Diyos. At sa sandaling nakilala, kailangan itong alisin ng walang pag-aalangan. Si Delilah ay hindi lamang isang babae. Ito ay isang pagsubok, isang tukso, isang patunay. At ngayon na naiintindihan natin kung sino siya, kailangan nating tingnan ang lahat ng ito na may karunungan at kunin ang malalim na mga aralin sa ating sariling paglalakad. Ang kwento ni na Samson at Delilah ay nag-aalok sa atin ng isa sa mga nakakaapekto na espiritual na aralin ng Biblia. Ang totoong lakas ay hindi nagmula sa mga regalo, hitsura o pagkilala sa publiko. Nagmula ito sa buong kumpiyansa sa Diyos. Malakas si Samson nung kasama niya ang Diyos. At mahina nang lumayo siya sa kanya. Ipinapakita nito sa amin na ang aming espiritual na seguridad ay wala sa mga talento o pamagat, ngunit sa pakikipag-ugnay sa Panginoon. Sa Kawikaan 3:5-6, nakasulat ito, "Tiwala sa Panginoon ang lahat ng iyong puso at huwag pukawin ang iyong sariling pag-unawa,
Kapag pinagkakatiwalaan natin ang ating sarili, natitisod tayo. Ngunit kapag pinaniniwalaan natin muna ang pananampalataya, maging ang ating mga kahinaan ay naging mga channel sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang batayan para sa isang buhay na matatag at mabunga na pananampalataya. Kilalanin na ang lahat ay nagmula sa Kanya at lahat ito ay nakasalalay sa Kanya. Ang isa pang mahalagang aralin ay ang ating mga pagkakamali ay hindi nagpapawalang bisa sa plano ng Diyos. Kahit na matapos bumagsak, nagsisisi at nawawala ang lahat, si Samson ay ginagamit pa rin ng Diyos sa isang pangwakas na gawa ng pananampalataya at pagsunod. Ipinapakita nito na ang taos pusong pagsisisi ay nagbibigay ng silid para sa pagtubos. Ang Biblia ay puno ng mga karakter na nabigo, ngunit naibalik. Tinanggihan ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Si David ay may sapat na gulang at nagsinungaling. Tumakas si Jonas sa tawag at lahat ay malakas na mga instrumento pagkatapos lumingon sa Diyos. Ipinapahayag ng Roma 11:29 na ang mga regalo at bokasyon ng Diyos ay walang pagsisisi. Nangangahulugan ito na kahit na nagkamali tayo, ang Diyos ay hindi sumuko sa atin. Naghihintay siya para sa tamang sandali upang bumangon at gamitin ulit kami. Ang mahalagang bagay ay hindi manatiling nahulog, ngunit magtaas ng nabagong pananampalataya at tingnan si Hesukristo bilang ating manunubos. Ang pangatlong malakas na aralin ay tungkol sa emosyonal na pagsubaybay. Hindi nahulog si Samson sa lakas ng mga Filisteo, ngunit mula sa kawalan ng kontrol sa kanilang mga damdamin. Ang Biblia ay nagtuturo sa Kawikaan 25:28 na bilang isang katumbas na lungsod na walang mga pader, kaya ang tao na walang self-control. Ipinapakita nito na ang self-bigilse ay mahalaga sa espiritual na buhay. Hindi sapat na manalangin at mabilis, kinakailangan din na alagaan ang isip, emosyon at relasyon. Ang kaaway ay madalas na hindi kasama ng mga armas, ngunit may mga matamis na salita, magagandang mukha at nakapalibot na mga panukala. Ang Delilah ay kumakatawan sa eksaktong iyon. At kung hindi tayo pinalakas ng salita at espiritu, mahuhulog tayo. Sa makatuwid, mahalaga na linangin ang isang gawain sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikipag-ugnay sa mga kapatid ng pananampalataya. Pinapalakas nito ang ating espiritual na pangitain at pinoprotektahan tayo laban sa mga pitfalls ng kaaway. Nalaman din natin na ang Diyos ay maaaring maging aming pinakamasamang oras sa mga platform para sa kanyang kaluwalhatian. Ang templo ni Dagom, kung saan napahiya si Samson, ay naging senaryo ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Ito ay nagpapakita ng isang malakas na espiritual na prinsipyo. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng kanyang kahihiyan, isang patotoo. Sa Joel 2:25, ipinangako niya, "Ibabalik kita sa mga tao na natupok." Marami si Samson, ngunit nakakuha ng isang bagay na mas mahalaga, isang dalisay at mature na pananampalataya. Ang parehong maaaring mangyari sa alinman sa atin. Ano ang tila isang wakas ay maaaring ang simula ng isang bagong kabanata na isinulat ng mga kamay ng Diyos mismo. Maniwala ka lang, sumuko at magtiwala. Ang sakit ngayon ay maaaring maging tagumpay bukas hanggat naihatid ito sa mga kamay ng Panginoon. Sa wakas, hinamon tayo ng kwento ni Samson na tingnan ang ating sarili. Saan natin inilalagay ang ating lakas? Sa atin o sa Diyos? Nanonood ba tayo o dinadala ng emosyon? Handa ba nating kilalanin ang ating mga bahid at humingi ng pagpapanumbalik? Mahirap ang landas ni Samson, ngunit natapos sa pananampalataya. Pinapatunayan nito na ang pinakamahalagang bagay ay hindi tulad ng sinimulan namin, ngunit kung paano kami natapos. At kasama ni Hesukristo sa ating panig, kahit na ang falls ay maaaring may redirect sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawa ang kwentong ito ay magising sa bawat isa sa atin ang pagnanais na mabuhay ng may layunin, pagbabantay at hindi matitinag na pananampalataya. At ngayon na kinukuha natin ang lahat ng mga araling ito, ang oras ay dumating upang itali ang lahat ng may isang malakas na pagpapakilala at isang pagbabagong anyo na konklusyon. Ang kwento ni na Samson at Delilah ay nag-iiwan sa amin ng isang katanungan na hindi maaaring balewalain. Napanood mo ba o hayaan ang kaaway na gamitin ang iyong mga damdamin laban sa layunin na inilagay ng Diyos sa iyong buhay? Sa aling bahagi ng Samson trajectory ang pinaka nakikilala mo? Lakas, piya, agkahulog, pagsisisi o pagtubos?
Tumugon dito sa mga komento dahil ang iyong karanasan ay maaaring palakasin ang isang tao na dumadaan sa isang sandali ng sakit o pagdududa sa espiritu. At kung ang nilalamang ito ay nagsalita sa iyo, kung naantig mo ang iyong pananampalataya sa ilang paraan, huwag lumabas dito ng walang subscribe sa channel at pag-activate ng mga abiso. Ito ay mahalaga para sa iyo na magpatuloy sa pagtanggap ng mga mensahe na maaaring magbago ng iyong buhay. At tingnan, sa dulo ng video na ito ay lilitaw ng isang espesyal na rekomendasyon. Siguraduhing manood, sapagkat mapapalalim pa nito ang iyong pag-unawa sa kung paano malampasan ang mga espiritual na traps na inilalagay ng kaaway sa paraan ng mga napiling. Pagpalain ka sana ng Diyos ng malakas. Nakikita namin ang bawat isa sa susunod na video. Ako si Marco, at isang karangalan na lumakad kasama mo para sa paglalakbay na ito ng pananampalataya.